Okay, bago natin panoorin, ito pong video po ni Vice President Sara Duterte. Napakaiksi lang naman ito, maiksi lang. At syempre, kung bago lamang po kayo dito sa aking YouTube channel, huwag nyo naman po sanang kalimutang mag-subscribe. At i-like nyo na rin sana yung video para mas lalong sipagin naman po si YouTube na mag-recommend sa ating mga video na kagaya nito. Okay, panoorin muna natin si VP Sara Duterte. Bakit? And all because, sinabi ko na dati, we are a threat to the perpetuation in power of people na interesado maging, sabihin na natin Prime Minister, kung matuloy yung niluluto nilang tsa-tsa o President, kung hindi maluto yung tsa-tsa nila. Ayan po. Mabuti pa nga po si VP Sara. Alam niyang may niluluto sa Kongreso. Samantalang yung mga kongresista po ay wala pong kaalam-alam. Wala daw silang alam eh. Naghahamon nga sila kung may lalabas daw kung sino yung source ng balitang yon na mayroong impeachment, ilabas daw. Parang wala eh. Hindi nila alam kung may niluluto nga sa Kongreso eh. At dito, kitang-kita natin mga kababayan, talagang advance mag-isip itong ating Vice President. Di ba? Ang alam ko mga kababayan, ito pong mga Duterte ang may niluluto. Matagal na. Oo, hanggang ngayon. Hanggang ngayon. Sinimulan nila ang pagluluto noong kampanya. Pangpanguluhan yan noong 2022. At pilit nilang palalambutin sana. Ang problema po, yung kanilang niluluto hindi po lumalambot eh. Pilit po nilang pinapalambot. Pero hanggang ngayon, makunat pa. Mas makunat pa yata sa balat ng baka. Sa kabila niyan, umaalingaw-ngaw pa rin ang salitang BBM. BBM! Yan. Hanggang sa tuluyan na nga pong maupo sa trono, itong si Pangulong Bongbong Marcos, matunog pa rin. Hanggang ngayon, matunog. Matunog ang sigawan ng taong bayan ng PBBM. Ngayon naman, PBBM. Yan. Talagang pilit nilang pinapalambot si PBBM pero hanggang ngayon makunat pa rin. Ngayon syempre, kaming mga Ilocano, makukunat po kami. Biruin po ninyo, sila na nga itong nagluluto, sila pang nagbibintang. Pinagbibintangan ng administrasyon na niluluto daw yung tsa-tsa. Ayan, yung tsa-tsa at saka yung impeachment daw ni VP Sara. Biruin po ninyo yan. Tamang hinala ang mga ito. Biruin nyo mga kababayan, sila daw ay threat. Itong mga Duterte daw ay threat o banta. Yan, banta daw sa mga ambisyon nitong mga nasa panig po ng administrasyon. Kasi parang ang sinasabi nila dito, yung tsa-tsa daw ay para palawigin ang kanilang mga termino. Ayan, pwede daw magkaroon ng Prime Minister. Pero ang totoo niyan, sila itong atat na agawin yung trono eh. Di ba? Araw-araw may sigaw silang BBM resign. Kung saan-saan. Hanggang sa ibang bansa, nagrarally-rally itong mga maisog. Talagang gusto nilang patalsikin si Pangulong Bongbong Marcos sa trono. Bakit? Kita naman po natin mga kababayan, halos lahat po ng mga malalaking problema sa bansa, nag-ugat o nagsimula po sa panahon po ni Pangulong Duterte, ni dating Pangulong Duterte, di ba? Ngayon po ay unti-unti nang nahuhubaran. Kaya kung mapapansin po ninyo mga kababayan, tambak ang mga reklamo sa kanila. Yung mga kapanalig po ni dating Pangulong Duterte, tambak ng mga reklamo. Yan. May mga kaso pa ngayong iba hindi ba? Pati si Pangulong Duterte, dalawa ng kaso na ikinaso sa kanya ni Trillanes. Nagpaningas na nga sila ng apoy Pero tila sila ngayon ang naiinitan at unting-unting kumukulo. Alam niyo mga kababayan, yung pong sinasabi nilang impeachment daw kay VP Inday Sara, sila man din. Sila lang din ang nag-iisip niyan. Sila din ang nagpasimula ng chismis na yan. Hindi ako nagkakamali, si Harry Roque ata nagpasimula niyan Hindi ba? Wala pong batayan yan dahil ultimo mga taga-Congress ay pinapasinungalingan na may ganyang niluluto.
Ay siya nga pala, yung pong nangyari pong pagsagot po ni VP Inday Sara sa mga tanong po ni Senator Hontiveros doon sa kanilang budget hearing sa Senado noong nakalipas. Palagay ko, hindi po ito uubra doon sa Kongreso pag nagkataon. Yung tanong ang dapat sagutin. Hindi ba? O sige, yun na lamang po. At abangan na lang po natin yung mga susunod na mangyayari po dyan. Maraming salamat po sa panunod at muli, magandang araw po sa ating lahat.